pagbuburo hindi raw biro. Pero ang kapalit nitong benepisyo, sagot sa perwisyo ng mga hirap sa pagdumi. Sabi ko, wow! Talagang sobrang smooth nung process. Na-feel ko na na-digest ng body ko yung food intake ko. Mabaho man para sa ilan, pero sa iba, sagot daw nila ito sa sakit ng tiyan. Tira-tirang gulay na mas pinakulay, yan ang binuro na solusyon ng ilang mga nakararanas ng constipation, gaya ni Erica. Umalis ako ng house for 2 weeks. For the whole 2 weeks, talagang constipated ako. And then after that, when I return home, after 2 days of consuming the shots, parang talaga, na-release ko talaga siya. Shot puno? Yan daw ang ginagawa ni Erica tuwing umaga. Pero hindi alak ha, kundi ang kanyang homemade probiotic shot. Sabi ko, wow! Talagang sobrang smooth nung process. Tapos parang walang struggle at all. Hindi rin siya parang diarrhea or something. Talagang na-feel ko na na-digest ng body ko yung food intake ko. Ayon sa gastroenterologist na si Dr. Virgilio Lo, ang probiotics ay ang bakterya na lumalaban sa bad bacteria sa ating katawan. Kasi yung katawan natin, composed ng millions of bacteria, ginagawa ng probiotics. Tinutulungan niya ang ating katawan na mas dumami yung good bacteria para mas makadulot ng mga health benefits, lalo na sa ating digestive health. At sa proseso ng fermentation o pagbuburo, makakapag-produce ng probiotics o good bacteria. Chemical process na tinatransform ng mga microorganismo o bacteria ang pagkain sa mas simpleng chemical. Maraming probiotics ang laman ng fermented substances. So, itong probiotics nakatulong sa gut health. Problema raw ng pamilya ni Erica ang constipation. Nag-try kami ng mag-add ng fiber sa diet. And then, na-realize namin na may natural probiotic pala na pwedeng i-take na makakatulong talaga sa health natin. Ang kanyang madalas na binuburo, sa presyo ng paggawa nito, oh my, gulay ka nga raw. So yung small jar, siguro mag-range ng mga 100 to 200 yung vegetables na pesos yung vegetables na mailalagay ko doon. And I think maglalast na siya for 1 week. Tapos yung malaking jar is for 1 month. Bukod sa alam mong natural yung mga ingredients niya, mura lang siya, tapos madali lang din siyang gawin. Magpe-prepare tayo ngayon ng probiotic shot. So kailangan natin ng napa cabbage. And then slice ko lang siya. Kahit malalaki yung slice niya. Sa proseso ng fermentation o pagbuburo, sanitation is key para makaiwas na rin sa ibang bakterya na pwedeng makaapekto sa prosesong ito. Usually ako, kung ano lang yung available na gulay na meron ako sa ref, siya yung ginagamit ko. Nilalagyan ito ng 2 kutsarang sea salt o asin na magsisilbing preservative. Sea salt kasi hindi pwedeng gumamit ng mga may chemicals dun sa salt. So pag pumili kayo ng salt, dapat salt lang talaga yung ingredients niya. Kasi yung salt kasi yung pumapatay dun sa bacteria. Pero siya din yung mag-feed dun sa good bacteria. Pigain lang ang cabbage na may asin para lumabas ang salt brine o katas nito para sa fermentation. So i-add ko na yung mga vegetables. Ihalo ang gulay gaya ng labanos, carrots, kalabasa at singkamas. For the flavor, gusto ko ginger. So mag-a-add ako ng ginger. Mag-a-add ako ng pineapple. For this one, for the big jar, feeling ko mga 500 siya. Good for 1 month na siya. 30 ml per day. Pagkahalo, ilagay na sa lagayan. Pag nilalagay siya sa jar, kailangan talaga sinisiksik. Kasi para matanggal yung mga oxygen niya. Kasi yung good bacteria is mabubuhay siya pag walang oxygen. So after magawa, itatago natin siya sa cool, dark place. Pwede sa mga ilalim ng cabinet for 5 days. And then everyday, kailangan natin siya i-burp. Wala naman daw limitasyon ang gulay o prutas na ilalagay rito. Basta, siguraduhing malinis ang preparation.
safe siya for daily use. Generally, dapat prepared well lang para ma-avoid yung spoilage kasi ayaw natin ng mga contaminants, no, na pwedeng magdulot ng molds or yeast. After 5 days, ready na siya i-juice. So, for example, wala kayong juicer. Actually, pwede nyo siyang gawin. Pwede nyo gawin is, sa jar, yung mas maliliit na na slice ng vegetables. Tapos, pwede nyo na siya i-consume as it is. Pag na-consume mo siya, is na-digest na ng good bacteria. So, mas mabilis ma-absorb ng katawan mo. For this jar, more than 1,000 ml yung nabuo. This one, pwede na siya i-consume right away and then itatago na siya sa refrigerator. Medyo acidic siya, so medyo may konting asim. Pero depende din kasi dun sa mga ilalagay ko na ingredients. So for example, maglagay ako ng pineapple, mababalance niya yung sweetness eh. So parang may asim na may tamis. Ayon sa eksperto, bago ikonsumo, siguraduhing fresh pa itong kainin. May mga warning signs na panis na yung pagkain tulad ng bubbles. Ibig sabihin yung mga bacteria, marami na. So, nagpo-produce sila ng hangin kaya nagkakaroon ng bubble sa pagkain. Tapos, syempre, tingnan natin yung kung may amag na. Kung may tumutubo na doon na mga puti-puti, na hindi normal, huwag na natin ito yung kainin. Pero basta tama ang proseso, garantisadong ligtas at epektibo. So, scientifically safe naman itong fermented substances or pagbuburo. Yung mga suka, toyo, bagoong, gumagamit lahat yan ng fermentation. Walang masamang mag-do-it-yourself o DIY gaya ng pagbuburo ng pagkain bilang solusyon sa anumang sakit. Anumang proseso ang gagawin sa pagkain, dapat malinis at safe ang paghahanda at aprobado ng eksperto. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.